Ketchup at toyo lang ba ang meron kayo sa bahay? Tapos meron din kayong manok? Medyo kinakapos ka na nga rin sa budget kaya wala ka na ring patatas man lang o kaya carrots. Huwag mag-alala mga kamare at magagawan pa rin natin yan ng paraan. Tara na muna magsimba bago tayo magluto ng ating dinner mga kamare. Ayan at kasalukuyan na nga kaming nasa sasakyan at papunta na nga kami dito sa simbahan sa may Rainers Lane. Salamat naman sa Diyos at kahit papaano ay sumikat din ang araw kahit na medyo kakaunti nga lang. Medyo makalimlim pa rin pero hindi na nga ganun kalamig. Ayan nga at bago mag-umpisa nga ang misa ay palagi ako nagtitirik muna dito ng kandila. Pagka nga pinanginaan ka ng loob ay lumapit ka lang sa kanya basta wag natin kakalimutang magdasal. Naisipan ko na nga rin magtirik ng kandila para sa aming mga mahal sa buhay na nawala na dito na hindi na natin makakasama. Para nga pala ito sa kaluluwa ng aking lola na namatay na. May you rest in peace po, Lola Pemi. Ayan na nga at maupo na nga kami. Malapit na nga mag-umpisa ang misa. Back to cooking na nga tayo mga kamare. Ayan, nakapag-prepare na nga ako dito ng mantika. Nagayat na rin ng manok at nag-umpisa na nga ako ditong maglagay ng garlic. As usual mga kamare, alam nyo na, frozen garlic palagi ang aking ginagamit dahil ito nga ay convenient, madali lang at ready to use. Ayan nga mga kamare at pababanguhin nga lamang natin tapos isusunod na rin natin ang ating mga nagayat ng sibuyas. Bali dalawang malalaking sibuyas nga ang ating ilalagay dito. Napakasimple nga lamang na ating lulutuin ngayong gabi. Wala nang keme-keme. Sasangkutsahin nga natin itong napakaraming sibuyas na ito hanggang sa ito ay mag-caramelize yung parang ganyan na. Tapos isusunod na nga natin ang ating mga manok. Ito ang mga manok na nagayat-gayat na ay wala ding balat. Ganito na kasi yung nabili ni Ate Nicole. Yung may balat nga ang aking ipinabibili sa kanya kaya lang nga ay nagkamali. Ayan si Auntie nyo ginaganahang magluto at may pasayaw-sayaw pa talaga, diba? Sa totoo lang, ngayong maghapon hindi talaga maganda ang aking mood dahil nga ako ay parang iba, medyo masama ang pakiramdam ko. Pero dahil si Cassie ay nagsusumba doon sa may kwarto, sa may lounge pala, ay napapasayaw na nga rin ako. May araw talaga na minsan ay low ang mood ko. Hindi ko alam kung bakit, kahit walang umaano sa akin, medyo irritable ako. Hindi ko alam kung bakit. Wala naman tayong buwa ng dalaw. Minsan lang talaga ay meron talagang dumadating sa tao na nagkakaroon tayo ng ganyan. Nga mga kamari, makatapos nga nating masangko-sangko siya ito ng 2 minutes, ay naglagay na nga tayo dito ng toyo. Bali kalahating cup nga laang ng toyo ang ating ilalagay dito mga kamari. Then isusunod na nga natin maglagay tayo dito ng kaunti munang ketchup. Kaunti laang muna sa umpisa mga kamari dahil nga ito'y magsusunog-sunog pag marami na ang ating inilagay. Ayan, medyo nahalo ko na nga ang kaunting toyo dito. Then tatakloban na muna natin ito at palalambutin natin ito ng mga 10 minutes. Makalipas nga ang 10 minutes mga kamari ay ayan, medyo malambot na ng kaunti pero hindi pa ito luto mga kamari. Hinahalo-halo ko lang nga para pantay ang luto. Tapos mga kamari ay magdadagdag pa nga tayo dito ng ketchup. Sasaktuhin natin na kalahating bote ng ketchup ang ating ilalagay dito. Sige auntie, ibuhos mo lang yan dyan. Hanggang sa makalahati mo yan. Sige kamare, itak-tak mo, itak-tak mo, itak-tak-tak-tak mo. Rest mga kamare, ganun talaga. Hindi naman natin yan mailalagay dyan kung hindi natin itataktak. At palalasahan na nga natin ito. Maglalagay tayo dito ng garlic powder at saka ng ground black pepper mga kamare. As usual nga, tansya-tansya lang din. Tapos nga mga kamare, imemekush-mekush laang natin iyan. Gayon, halu-haluin hanggang sa bahala na kayo sa lasa. Yung sa tingin nyo ay sakto na ang lasa, digo. Pero kung hindi pa sa tingin nyo nakukulangan pa kayo sa ketchup, ay pwede nyo pa iyang dagdagan. Ayan, tignan nyo naman. Tingin pa lang ay talagang nakakagutom na aring aking nilulutong ari Takloban na muna natin iyan ng another 10 minutes para masaktong maluto nga ang ating karne. Tapos tignan natin kung may lasa na. Kung wala pa ay magdagdag ulit tayo ng ketchup. Ayan nga at nagdagdag pa nga ulit ako ng ketchup para kasing nakukulangan ako kanina. Tapos hinahalo-halo ko nga lang. Kasi nga ang pagluluto natin din ay tansya lang mga kamare. Ari nga yung lutong bahala na kung anong lasa. Gayon. Ayan at naluto na nga mga kamare. Huwag natin pahirapan ang ating sarili. Ari madalian lamang. Ay siya, halina kayo at tayo kakain na. Titikman na nga natin ang ating niluto kung talagang malambot na at masarap na. Pagka garni ang ulam mga kamare, ay talagang marami ka rin makakain. Ito ay simpleng ulam lamang, abot kayang halaga. Makakakain ang ating pamilya, hindi baga? Hindi naman natin kailangan palaging bonggang-bongga ang rekado ng ating mga pagkain. Kahit yung mga toyo at saka suka lamang, pwedeng ketchup. Yan ay makakabusog na rin ang kumakalam na sikmura. Ay siya, hanggang dito na lamang. Ang dami kong sinasabi. Love you all. Bye-bye na.